Hala, itong si Bogie T, sisipain daw bilang Speaker ng House of Representatives. Bakit? Saan mo na naman yan nakauhang chismis na yung gossip? Dito. Oh, bilyonaryo. Move to House Speaker D. Looms to stop impeachment proceedings. To stop impeachment proceedings? Paano? Sino ipapalit? Bakit? Basahin natin ha. The coup in the House of Representatives is once again making headlines as the House Committee on Justice prepares to review the subpoenaed evidence in the impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte. Bakit? Paano? Para mapigilan? Ha? The effort to install former President and incumbent Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo as House of Representatives as House Speaker has been linked to attempts to halt the impeachment proceedings against Duterte. Paano? Alam naman natin na si Gloria Arroyo ay kakampihan ni Sara Duterte. Kahit na nasa majority siya. Huwag natin kakalimutan. Naguguluhan ako dito kasi bakit si Gloria Macapagal Arroyo? Lakas CM dito, di ba? Siya yung chairman emeritus ng ng tawag dito, ng Lakas CMD. Tapos ang national president si Martin Romualdez. Tapos yung executive vice president si Manix Dalipe. Mga kalaban yan ni BP Sara. Paano papayag yang mga yan na ilagay bilang House Speaker si Gloria Arroyo, nakakampi naman ni Duterte? However, a source said that Austerplatte is not gaining tractions. Medyo malabo daw. As the majority bloc continues to support Speaker Faustino D. III. Yung Lakas CMD, nasa 100. Sila yung na members. Sila yung may pinaka malaking bilang ng members dyan. Pero, yung pangalawa, which is NUP, ang chair nun ay si Puno. Kaya kung babalikan natin itong news na to, noong March 16, 2026, sabi dito, di happy kay Bogie, NUP malls move to minority block over budget release. So ang NUP, nasa majority. Natuloy na kaya to na lumipat sila sa minority? Parang hindi pa, di ba? Pero kung lilipat itong NUP na sila yung pangalawang pinakamalaking party dyan sa Kongreso, dyan sa House of Representatives, edi hihina ngayon yung majority. Di ba? Tapos kung lilipat to sa minority at meron ng mga minority, yan sila mga Castro, si Tino, si Reneco, yung mga yan. Tapos may mga independent. Iba-ibang grupo din yan. Yung isa dyan, nandyan si independent si Toby Chanko. Independent yung grupo nila Baste, di ba? At saka may mga members dyan ng majority na paniguradong silent supporter yan ni BP Sara. So, pwedeng mangyari to. Pero, hindi pwedeng ilagay si Gloria Macapagal Arroyo. Kasi alam naman natin na taga-suporta yan ni Sara Duterte. Hindi papayag yang Hindi papayag yang si Martin Romualdez. Siya yung national president Yung vice president si Manix Dalipe. Tapos kung hindi ako nagkakamali, ang chairperson niyan, Lakas CMD, I think si Bong Revilla. Pero nakakulong naman. Pero kahit na nakakulong yan, syempre, may pa rin yan, may lakas pa rin. Lakas CMD nga di ba? So, tuloy natin to ha. There are 318 members in the House. So, 318. Kung 100 plus ang Lakas CMD at ang NUP ay nasa 50 to 54, pero imposibleng din yan kasi nandyan din sina Abante. Tapos sa Sanibs yung minority ngayon
parang pantay na sila, 'di ba? So, alam naman natin sa politika, ano 'yan, eh, survival 'yan ng mga political careers nila. Alam naman natin na yung salitang loyalty diyan, eh, hindi uso. Kasi ang mga politiko kung saan sila may pakinabang at kung saan sila, makakapanigurado na may pondo o kaya may suporta pagdating ng eleksyon, tatalon yang mga 'yan. Ilalaglag lahat niyan para sa kanilang political survival. Parang mga ano nga, eh, tawag diyan mga political butterfly nga, eh, 'di ba? Rumors circulated that Duterte was the one who pushed Arroyo to replace Alvarez. Oo, naging tsismis nga yan noon. Meanwhile, Caloocan City Representative Edgar Eriza expressed doubt if the majority bloc will replace D. Pupwedeng palitan 'to. Kasi maraming tsismis na yung mga pinangako nung 19th Congress na mga pumirma doon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte yung nauna, eh marami daw na hindi natutupad. Kung babasahin natin itong news na 'to na "Di happy kay Boji" yung NUP, yung party ni yung ano, yung kulto ni Puno. The National Unity Party, the second largest political party in the House of Representatives, is considering to move in minority bloc amid dissatisfaction with the leadership of Speaker Faustino Boji III, according to party chairman and deputy speaker Ronaldo Ronnie Puno. Ano nga, eh, amazing nga 'to, eh, kasi 'di ba sabi hindi kami happy, puwede kaming lilipat sa minority, sinasabi ni Puno. Pero hindi siya sinisipa bilang deputy speaker, 'di ba? Speaking on Monday, Puno said that possible shift was prompted by delays in the release of funds for projects in several congressional districts. O yan yung sinasabi ko, na may mga hindi happy kay Boji dahil yun nga, yung mga pinangako ni Martin ay napako. At alam naman natin na marami ang nagsasabi na itong si Boji D ay kanang kamay lang din ni Martin. So parang hindi rin nagpalit ng House of Representative ay ng House Speaker. Pero hindi satisfied yung kampo ni Puno kasi marami daw nade-delay na pag-release ng mga pondo. He said party members discovered that Department of Budget and Management had yet to download funding for many district projects which are reportedly tagged as for later release. Ito yun, yung FLR na yung sinasabi din ni ni Senator Amy Marcos na for Lisa release. The NUP has 41 members. O, siba 41 members pero duda ako dito kasi nandyan si ano, eh, kasama nila si Abante. Plans to discuss during the upcoming 6-week Lenten break. O, 'di ba? Baka pagkatapos ng Lenten break, mag-a-announce na din 'tong mga 'to, parang gano'n. He also raised concerns that the speaker has not been engaging enough with lawmakers to understand the challenges they faced in their district. Hindi rin siya approachable. Hindi rin siya nakikipag-usap, 'di ba? Naku, patay tayo dito. Pag ito lumipat sa minority, alanganin ka, Boji D. Kayo ba, gusto nyo bang mapalitan si Boji D? Pero may chance ba sa tingin ninyo na si Gloria Macapagal-Aro yung ilalagay? Kasi ako hindi, eh. Baka another Martin Romualdez. Parang ang nakikita ko dito, hindi yata nakokontrol ni Martin 'to. O kaya naman si Boji D, tali yung kamay. Kasi nga 'di ba, nabulgar na yung mga kalokohan diyan sa flood control projects at yung mga unprogrammed projects na yun pa yung mga priority projects tinanggal bilang priority tas nilagay sa unprogrammed, 'di ba? Parang tali din yung kamay niya na hindi talaga siya makapaggalaw gagaya ni Martin noon. So maiintindihan din natin 'yon. I mean, hindi natin maiintindihan. I mean, ang sinasabi ko, ang gulo mo, Gossip. Naiintindihan natin na mahirap
yung sitwasyon ni Boji D. Sige, yun na lang. Para matigil yung impeachment, papalitan si Boji D ng chami-chami ni VP Sara. Parang ano ba nangyayari dito? Kasi kung papalitan to, pupwedeng yung papalit, mas malakas ang impluwensya, tapos kaya niyang kontrolin yung majority na wag na kayong pumirma dyan sa impeachment ni VP Sara. Pwede din yun. Naku, ano kayang masasabi na naman ng mga ano dito? Ng mga congressman at congresswoman, sina Saba, Ridon, Jokno, yung Singiwi, ano ba yon? Tawag dito? Sino na ba yon? Si Percy. Sendanya. Ano kayong masasabi na naman dito? Sigurado yan, meron na naman. Sasabihin na naman yan na, tignan nyo, ginagawa lahat ni VP Sara na para takbuhan yung impeachment. Akala ko ba bloodbath? Magaganyan na naman siguro yung mga yan. So anyway, tingnan na lang natin yung mga susunod na kabanata. Siguro pagkatapos na ng break, pagbalik na nila, di ba?